day, Angels, for today's video, i-share ko sa inyo kung ano ang trabaho ng isang home care nurse dito sa Saudi Arabia. Kasi maraming nagtatanong sa akin ng mga friends ko kung anong trabaho ko dito. Sabi ko, home care. Tapos nagtatanong sila, parang gusto nilang i-elaborate ko kung ano yung trabaho ng home care. Kasi actually, Angels, sa 3 times ko na kasi bumalik dito sa Saudi, first time ko narinig itong home care nung papunta ako dito. Kasi nung nakita ko yung list ng mga, yung list namin, nasa name ko, sinusulat kasi doon kung saan ka ma-assign, anong lugar ka, tapos saan ka, anong hospital mo. Sa akin, from Philippines, is nakasulat lang doon na home care. Tapos, syempre, hindi ko alam. Tinanong ko yung mga sir doon sa pinag-applyan ko. Tinanong ko kung ano yung home care. Sabi nila, hospital din daw. So, nag-expect ako na sa hospital din ako. Pero, ang idea ko lang that time is parang home care is pwedeng parang home for the aged siya. Yun yung idea ko, ha. Tapos, yun yung ano ko na parang mag-aalaga ng mga patient na matatanda na nag-stay dito, ganun ba? Pero hindi pala. So, nung dumating kami sa airport, ang kumuha sa amin sa airport is yung mga nasa King Fahad Abdulaziz. So, yung accommodation namin that time is sa King Fahad Abdulaziz. And then, after nun, pumunta kami ng Mudirya para isubmit lahat ng mga requirements namin, ipakita kung saan kami assign. Kasi sila yung kukontak doon sa mga hospital kung saan kami assign. Dahil yung hospital naman, yung kukuha sa amin sa accommodation para dalhin sa sarili nilang accommodation. So, halimbawa, katulad ng mga kaibigan ko, ni Najehan at saka ni Norjana, yung East Jeddah, ang kumuha sa kanila sa King Fahad para dalhin sila dito sa accommodation. So, ganun yung unang mangyayari sa inyo. Yung case ko naman, na-delay ako ng 1 week. So, nagpaka-Disney princess ako ng 1 week dito sa Saudi Arabia. Kasi yung papers ko, ang nakasulat daw doon is dapat nasa Riyadh ako. Yung request ko sa Jeddah. So, change pa nila yun. Actually, twice akong bumalik sa Mudirya para i-follow up. Pero nung nalaman na sa Riyadh, so kailangan nag-email sila doon and i-change yung lugar ko. Parang ganun yung nangyari. So, afternoon, morning ako bumalik ng Mudirya. Pagka afternoon, sinundo na ako ng home care. So, doon ko pa nalaman na yung home care dito is, kung napanood ninyo yung previous vlog ko na shinare ko sa inyo, office lang sila. Office lang kami, syempre, kasi kasama na nila ako. Wala na silang magawa kasi wala, ganun talaga. So, nandun ako, so office lang kami, nasa office lang kami. Tapos, ang ginagawa namin is, every morning kaming nag-home visit. Yun yung nagpa-follow up kami ng mga pasyente sa bahay. So, yung ginagawa ng mga nurses dito is napakasimple lang and parang sobrang blessing siya sa akin kasi parang hindi siya nakakapagod kasi ang ginagawa lang namin is mag-vital signs. And if pag may procedure, ang procedure lang na pwede namin gawin is ang mag-NGT and ang mag-insert ng Foley catheter. At saka, Angels, yung mga nurses na gustong pumunta dito, i-share ko lang sa inyo yung mga baguhan na, syempre, yung mga dati na alam na nila. Sa mga procedure kasi, Angels, as much as possible, kung pwede lang naman at kung may staff naman na available, kapag ang pasyente nyo is lalaki, ang mag-handle sa kanila is lalaki. Sa procedure, ha, pero sa vital signs, kinukuha ko na lahat. Gusto ko ako yung gagawa. So, sa vital signs, sa mga procedure, if lalaki ang pasyente, kailangan lalaki ang gagawa ng procedure. And if pagka babae, babae rin dapat ang gagawa ng procedure. And ang maganda dito, kapag sa Foley catheter, pag ang patient nyo is for Foley catheter, yung kasama ko, yung partner ko na lalaki, hindi na siya sumasama sa taas, sa bahay, sa loob ng bahay. Kasi, yun naman dapat para yung privacy. Kasi yun yung pinaka-importante dito. So, ang mga nurses na dito sa home care
angels, ang ginagawa lang is yung sa chart, yung sa yellow file. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. Nag-explain lang ako, brief explanation. Brief pa ba ito? Pero so, parang sobrang haba na siya. Pero, yun lang, yun, nasa chart lang kami. Tapos, mag-arrange ng bag na dadalhin. And then, yung home visit. Yun lang. Home visit lang. Vital signs and all. Yun lang. And, nangyayari ang home visit namin is kumakain lang siya ng oras namin, depende kung maaga kaming umalis at depende kung ilang pasyente ang kinakater namin for a day. Madami na sa amin ang 10. And kapag ganito kasi, yung mga pasyente namin is nakaschedule na sila within 1 month. Tapos everyday, tinatawagan na sila para ma-aware sila na, ay, bukas, ganito, pupunta yung mga na-assign dyan, pupunta kami sa bahay nila para mag-follow up sa kanila, mag-monitor. Tapos, karamihan doon sa nakaschedule na pasyente, halimbawa pag 10 yung pasyente, meron dyan mga 3 hindi sasagot, so hindi na namin yun pupunta, so minus na yun. So ganun yung nangyayari kapag hindi sasagot or na-hospitalize yung pasyente. Syempre bawas na yun sa trabaho mo for a day, so minsan 2 oras lang kami outside, minsan 3, 4, depende. And pagtapos namin sa labas, pag naayos na namin yung pag nakatapos na kami mag-home visit, pagbalik namin sa office, ang inaayos na lang namin is yung aming file. So, ganun lang siya kadali. Tapos, maghintay na lang kami kung anong oras matapos ang duty. Eh, katulad, kung i-compare ko siya ha, syempre, i-compare natin siya sa hospital, ang layo-layo ng situation. Sobrang layo ng situation and nagpapasalamat ako kay Lord kasi 'di ba yung mga previous kong abroad is hindi siya naging maganda para sa akin kasi kailangan ko ngayon mag-focus sa exam. So dahil doon sa hindi hectic na schedule kung saan ako ngayon, nakakapag-study ako and sobrang blessed ako sa mga kasama ko kasi sobrang iniintindi nila ako kapag nakikita nila akong nag-i-study, nagbabasa-basa, okay lang, parang tapos may support pa sila na kaya mo yan, gano'n. Hindi ko alam kung bakit, pero ewan, parang sobrang blessed ako sa mga nakakasama ko sa trabaho sa Pilipinas, dito, sa mga kaibigan. Kasi yung sa data flow ko, nagkaroon pa ako ng problema, pero meron akong mga kaibigan tumulong dyan sa Pilipinas. Tapos dito, hindi pa ako masyadong yung akala ko hindi ako makapag-adjust, pero may kaibigan din ako, lahat tumulong sa ikama, tumulong sa bangko, tumulong sa lahat. Sobrang blessed na blessed ako and thank you talaga sa lahat ng mga tumulong, sumusuporta sa akin. Promise, kung hindi man kayo yung mabalikan ko ng tulong, I promise na tutulong ako sa iba. So ito yung uniform namin ni Angels. Actually, ang kulay ng scrub suit na ginagamit namin sa home care, kahit anong kulay lang inaalaw naman na nila. Tapos ito yung ganito yung outfit namin kasi hindi na, yung iba nagtatarha kasi yung sa Muslims nagtatarha sila pero kasi kami Christian, so okay na ganito. Pwede nga namin ito inaalis-alis pag nasa office na, so okay lang sa kanila. And then sa akin, ito lang yung bag na dinadala ko, wala naman ng problema kasi ang Food Angels is na malapit lang kami sa cafeteria, so provided ang food dito Angels, libre. So ito na yung sinishare ko sa inyo na yellow file Angels, so yan. Ito na siya. So, ito yung inaasikaso ko. So, ito yung schedule na sinasabi ko. Naka-schedule na ngayon. So, yan. May mga nakasulat dyan na for call visit lang yung gusto nila. Tapos, ito yung isa na hindi nag-answer. So, yan na yung hindi namin isasali sa visit. So, dapat ngayong araw meron kaming 7. Kaya lang may 2 gustong call visit lang. So, minus 2 na siya. 5 na lang. Tapos, may isang hindi sumagot ng call. So, minus 1. So, 4 na lang.
So, ganun lang siya kadali. Ito na yung tatlong files na hindi namin dadalhin. Tapos, lagay ko na lang siya dito. Tapos, sabay ko na siya isosoli doon sa aming medical record mamaya kapag natapos na ito. So, ngayong araw, 4 na lang ang pasyente namin. O, diba? So, ito lang yung vital signs ko. Tapos dito, wala pa itong procedure, angels. So, magva-vital signs lang ako dito. Tapos noon, wala na. Ganun lang kadali. Sana lahat ganun lang kadali. Kasi alam nyo, sobrang nakakapagod ang mga nurses sa hospital dito, promise. Parang sa Pinas, kapag walang mga barrier, walang communicate, walang mga barrier para magbigay ka ng care sa pasyente kasi nakaka-explain ka ng mabuti, naiintindihan ka dito kasi merong language barrier. So, yun yung mahirap. Parang isa sa struggle ng mga bagong nurses dito ba. Ito yung mga araw-araw na dinadala ko, angels. Ito yung vital signs bag. Ito yung kulay green. Tapos itong red, ito yung procedure bag. Tapos meron na kaming ito, vaccine bag. So pag walang procedure, hindi ko dinadala yung procedure bag, yung red bag. Hindi ko siya dinadala pag walang procedure. So ang dinadala ko lang yung vaccine bag at saka yung green bag, yung vital signs bag. So, yun yung dinadala ko. Nasa storage room pala ako, angels, kasi mag-check ako ngayon ng expiration ng bawat item. So, nakarating na kami, angels. Dito na ako sa office. Pero ang oras is 12:10. So, umalis kami ng mga 9:15. So, 9:10, 11. 3 oras din siya. So, yun. Kasi 4 lang yung pasyente ko, pero ang investigation ko 3. Tapos, medyo nawala pa kami kanina. Kasi bago yung driver namin. So, yun lang yung share ko sa inyo, angels. Please choose to be happy kahit sobrang sakit na, pagod na. Iin mo palagi ang maging masaya. Yun lang. Paalam.